Start. Alright, good morning. Today is Sunday, April 27, and alas 8 ng umaga. Kakalabas natin sa trabaho at wala pa tayong tulog. So bago lang tayo nagkape dito sa may 7-Eleven. Pabomba daw. Pabomba daw. Bago lang tayo nagkape dito sa may 7-Eleven, pawala lamang ng antok. At ayun, another pauwi serya ng bahay. Walang katapusang pauwi. Tayo na po. Sunday, maganda magbiyahe dahil less ang traffic. Siya nga po pala, kung napapansin nyo, iba ng action camera natin. Yun o. Yun o. Nagpalit na tayo ng Ace Pro, Insta360 Ace Pro. Nakapag-decide tayo na magpalit ng action camera dahil maraming beses yung Hero natin, GoPro Hero, matagal-tagal din tayong gumagamit ng GoPro, pero hanggang ngayon sa pinakabago nilang GoPro ay mahina pa rin siya sa low light, poor performance in low light conditions. So marami na siyang katunggali na action camera na maganda sa low light condition. Actually before tayo bumili ng Ace Pro 2 ay torn between Osmo Action 5 and itong Ace Pro ang decision natin dahil pareho silang maganda performance sa low light conditions. Pag-usapan natin habang nagbibiyahe tayo pauwi ng bahay. Paunahin natin. Antok na ako. Ang ganang pakiramdam pag antok, pag walang tulog. So yun po, balik pa tayo sa usapan natin. Ba't tayo nagpalit ng action camera? Unahin natin si nanay. So ayun po, ilang taon din tayong gumamit ng GoPro Hero dahil siya yung sikat noon eh. Halos siya yung pioneer sa action camera. Talagang hindi naman natin may pagkait na maganda talagang performance si GoPro, pero lately ay marami nang lumabas na action camera na dinaig pa si GoPro sa performance, especially sa dilim, sa low light. Mga low light settings ay matindi. Si Ace Pro at si Osmo Action 5 pinaka-latest na. Osmo Action 5 Pro, latest ng DJI, and Insta360 Ace Pro 2. So ito ang mga tough competitor ni GoPro Hero 13. At kamakailan lang gano'n, mga ilang araw lang may nilabas na bagong 360 X5. Sana masubukan natin yung 360 camera para may iba naman tayong angle sa ating pagmumotor. So yun po, nag-decide tayo na Ace Pro 2 sa dami sa tatlong magagandang action camera na pag-decide natin na si Ace Pro 2 ang kunin natin dahil una, sa low light performance halos magkapareho lang sila ni Insta360 Ace Pro 2 at si DJI Osmo Action 5 Pro. Kaya lang si Ace Pro 2
during night mode, pag both sila merong night mode, kay Ace Pro 2 ay pure video mode. Pareho sila may baga boost pag low light, pero itong si Ace Pro 2 pag gabi or low light conditions ay kaya niya mag super wide compare kay DJI Osmo Action 5 na naka wide mode lamang pag activated ang kanyang night mode. Night mode ba ang tawag doon? Kasi sa Ace Pro 2 ay super pure video mode, pure video ang tawag. Pero si DJI Osmo Action 5 Pro ay meron naman siyang katangian na wala rin kay Ace Pro 2. Si DJI Osmo Action 5 ay meron siyang built-in storage. Napakainam yan sa mga panahon na hindi tayo nakadala ng ating external or SD card. Baka malimutan natin sa pagmamadali. Lamang si Osmo Action 5 Pro sa aswetong yan dahil meron na siyang internal storage. At maliban doon, ang battery capacity ni Osmo Action 5 Pro ay mas mahaba compare kay Insta at kay GoPro. Si GoPro ay malapit man sa ating loob ay iniwan na natin dahil wala, napag-iwanan na siya, napag-iwanan na sa performance. Pero one thing na notice ko kay GoPro, pag during daytime naman ay maganda talaga ang performance niya. Maganda ang kuha ng color niya. Maganda ang color grading niya, lalo na pag naka-vivid. Yun ang dahilan ba't nag-upgrade na tayo ng action camera, dahil napag-iwanan na si GoPro. At pag during night vlog ay halos hindi magamit ang video na kuha ni GoPro dahil madilim. And it's high time na magpalit na rin tayo ng action camera dahil luma na rin yung action camera natin, Hero 11. Matagal-tagal na rin sa atin. Kaya lang hindi pa natin kabisado ito si Insta360 Ace Pro 2 sa pagtimpla-timpla ng color at sa sound capture niya, kung maganda ba. Parang mahina kasi siya, unlike kay GoPro na mas maganda yung sound quality niya sa pagkuha ng tunog ng motor. Ewan ko na itong kay Ace Pro 2 kung maayos ba. So malalaman natin sa pag-edit natin itong video ito. Las Terrazas na tayo. Masarap sana mag-ride ngayong araw na ito dahil wala masyadong traffic. Kaya lang antok na tayo. Chill ride lang. Sarap patakbuhin ni MT-10. Perfect bike na si MT-10 sana sa atin. Kaya lang ito hindi pa colored na ang kanyang
display. Unlike yung kay SP, napakaganda ng TFT niya. Although kung sana may bentang ganito lamang yung kanyang panel gauge katulad kay SP para pwedeng mapalitan. Yun lang, lamang pa rin ni SP ay electronically adjusted ang kanyang front suspension. Automatic ito, nag-a-adjust kapag malulubak, nag-stiffen siya o lumalambot sa kanya without manually adjusting. Wow! Yeah, masarap talaga mag-motor. Konting banking. Power. So ayun po mga kaibigan, at update ko lang po kayo sa bagong action cam na gamit natin. And ba't tayo nagpalit? Iniwan na natin si GoPro. So ayun po, thank you very much po sa pagsama niyo sa akin ngayong araw. And kita-kits po muli sa susunod na vlog. Paalam.